Sobrang saya nitong si Melton matapos kinausap ng kanyang ina na isama ito sa pamamasyal. Kaya naman hindi siya nag-alinlangan na sumama dito. Pero sa huli, sa halip na magandang lugar ang kanyang nakikita, ay puro mga nagsilakihang mga punong kahoy ang naroroon. Mami, akala ko ba mamasyal tayo pero bakit ganun? Nasa isang gubat tayo napunta. Oo anak, dito kasi kami magkikita ng mga kasamaan ko. Pero huwag kang mag-alala dahil magiging masaya ito. Pero mami, ano yung dala mo? Ito ba? Mga pagkain natin to. Dahil matatagalan pa tayo dito. Mami, natatakot ako dito sa lugar. Tingnan mo, merong isang lumang bahay sa unahan. Oo anak, diyan tayo magpapalipas ng gabi. Ang sabi ng mga kaibigan ko, bukas pa sila pupunta dito. Kaya nga nagdala na ako ng mga pagkain natin at ilang mga kasuotan. Mami, hindi ka ba natatakot sa lugar na to? Anak, wala naman tayong dapat na katakutan. Pumasok na ang mag-ina sa loob ng isang lumang bahay. Pero sa loob nito ay maayos pa naman ang lahat. Marahil ay umalis lamang ang may-ari nito dahil sa hirap ng buhay. Dahil hapon na noon nakarating sila sa lumang bahay, ay nagluto na lamang itong si Cassandra ng kanilang magiging hapunan. Matapos kumain ng mga mag-ina, ay maagang natulog itong si Melton dahil napagod ito sa kanilang paglalakad. Ngunit ito na pala ang huling gabi na magkita sila ng kanyang ina. Noon pa man kasi may balak na itong si Cassandra na iabandona ang kanyang anak at ito na nga ang tamang oras para sa kanyang plano. Naging bunga itong si Melton sa pagibigan ni Cassandra sa kanyang nobyong si Glenn. Inakala niya noon na isang mayamang tao itong si Glenn pero mahirap pala kaysa sa daga. Kaya naman masakit ito para kay Cassandra. Sa gabi ding iyon ay mahimbing na natutulog itong si Melton. Walang kamangmuwang sa planong ginawa ng kanyang ina at ilang oras lamang ang nakalipas ay lumabas na sa bahay itong si Cassandra. Iniwan nito ang ilang mga pagkain para sa bata. 5 taong gulang pa lamang noon itong si Melton. Wala pa itong kalam-alam sa mga dapat gawin. Sa gabi ding iyon ay tuloy na ngang umalis itong si Cassandra na wala man lamang naramdamang pangamba para sa kanyang anak. Ang totoo, wala naman talagang makipagkita sa kanila. Hindi nga niya alam kung kanino ang bahay na yon na kanilang tinutuluyan. Ang malaga sa kanya ngayon ay may ligaw nito ang salot sa kanyang buhay. Kinabukasan ay mahimbing pa rin ang tulog nitong si Melton. Walang kalam-alam ang bata na nilayasan pala siya ng kanyang ina. Sumagang iyon ay may bumukas ng pinto. Isang matandang babae ang pumasok. Nagulat ito dahil may isang batang lalaki ang nakahiga sa kanyang higaang kawayan. Iho, sino ka? Bakit ka pumasok dito sa bahay ko na walang paalam? Dahil sa malakas na sigaw ng matanda, kaya naman ay pabalikwas itong si Melton. Nasaan ang mami ko? Mami? Nasaan ka na? Mami? Dahil sa sobrang takot nitong si Melton, kaya naman ay bigla na lamang itong umiyak sa harapan ng matanda. Anong mami? Wala kang kasama dito. Mag-isa ka lang iho. Nandito si mami kagabi, kasama ko. Mami! Biglang lumabas itong si Melton para hanapin ang kanyang ina ngunit hindi niya ito nakita. Pasensya na po kayo lola kung nakatulog po ako sa bahay niyo. Alis na naman po ako dito. Hanapin ko si mami. Nako, teka lang iho. Delikado sa batang katulad mo ang maglalakad sa gitna ng kagubatan. Kung gusto mo, dumito ka na lang muna. Baka babalik rin ang mami mo dito. Huwag kang matakot sa akin, iho. Ako nga pala si Lola Miding mo. Tawagin mo na lang akong Lola Miding. Oh, marami palang pagkain at mga damit na iniwan sa'yo ng mami mo dito. Siguradong hindi ka magugutom niyan. Pumasok agad sa isipan ni Miding na marahil kusang iniwan ng ina ang bata sa kanyang bahay. Walang puso ang ganitong ina. Labis naman ang pag-iyak ng bata dahil pangako ng ina ay mamasya lamang sila. Lola Miding,
Baka napano na si Mami at kailangan niya ng tulong natin. Baka may masamang tao na kumuha sa kanya. Melton, malayo na ito sa kabihasnan at bihira na lamang ang mga taong naliligaw dito. Alam mo, huwag ka sanang magalit pero mukhang sinadyang iniwan ka ng mami mo dito. Alam ba ito ng daddy mo? Daddy? Wala pa akong daddy. Lagi ko tinatanong kay Mami pero nagalit siya. Gusto ko nang umuwi sa amin, baka nandun na si Mami. Iho, kung mahal ka ng mami Cassandra mo, babalik siya dito para kunin ka niya. Alam mo, kung wala ang daddy mo, paano kayo nabubuhay? Paano ang mga pagkain niyo? Kaya lagi siyang galit sa akin eh. Lalo na kapag wala siyang madukot na pagkain. Pero kahapon, ang saya ko dahil gusto ni Mami na mamasyal kami. Pero ito pala nangyari. Melton, ang lugar na ito ay malayo sa kabihasnan. 5 oras ang lalakarin mo at ungo sa bayan. At para sa akin na matandaan na, mabagal na akong maglakad iyo. At baka abutan tayo ng dilim sa gitna ng kagubatan. Alam mo, kung ayos na sa'yo, dumito ka na lang muna sa akin. Marami naman akong mga pananim dito sa gubat at hindi tayo magugutom. Sa lugar na ito, hindi mo kailangan ng pera. Presko ang hangin, tahimik na lugar, at marami tayong kaibigang mga hayop. Lola, paano po ba kayo napadpad sa lugar na to? Alam mo, Melton, noon talaga nakatira ako sa bayan. Marami akong negosyo ng asawa ko at lahat ng gusto ko ay nakukuha ko. Pero dumating sa isang pangyayari sa buhay noong may masamang nangyari sa asawa at 2 naming anak. Isang aksidente na hindi ko matanggap-tanggap. Ang sakit sa pangyayaring iyon sa sulok na mansyon. Kahit sa mga lugar, lagi ko silang naalala. Kaya nakapagdesisyon akong ibenta ang lahat ng ari-arian ko at inilagay ko ang pera ko sa bangko. Total naman, hindi ko naman ito magagamit. At least, tutubo pa ito. At pagkatapos noon, nagpakalalayo muna ako. Hanggang ngayon, 10 taon na nakalipas. Pero ngayon, masaya ako dahil merong isang batang matapang na sumugod dito sa kagubatan. Matapang ka, iho. Naalala ko tuloy ang katauhan mo sa mga anak ko. Dahil sa mga kwento ni Lola Meding ay napalagay naman itong si Melton. Okay lang ba sa'yo, Lola, na dito muna ako titira sa inyo? Naku, iho. Oo naman. Masaya nga ako dahil may makasama ako sa lugar na ito. Ano bang gusto mong lutuin ko para sa'yo, iho? Kahit ano pong pagkain, Lola. Kinakain ko naman po pero heto, marami pa namang dilata dito ang naiwan eh. Simula nung iniwan itong si Melton ng kanyang ina, ay nagpasalamat na rin ito dahil si Lola Meding ang nakasagip sa kanya. Lumipas ng 5 taon ay halos hindi na maalala ni Melton ang ina nitong si Cassandra. Masaya itong namumuhay sa kagubatan kasama ni Lola Meding. Ngunit may pagkakataon na sumagi sa isipan ng matanda kung paano ang kinabukasan ng bata kung manatili lamang ito sa loob ng kagubatan. Magiging simple lamang kanyang buhay, walang ibang kaibigan. Kaya sa araw ding iyon ay nakapagdesisyon itong si Lola Meding na muling lumuwas ng lungsod para sa magandang kinabukasan na naghintay kay Melton. Habang mayroon siyang lakas ay gusto niyang pag-aralin si Melton para makamit nito ang magandang buhay sa kabilaman ng pag-abandona ng kanyang mga magulang. Melton, alam mo, 10 taong gulang ka na. Hindi mo ba naisip na mag-aral para marunong ka ng
magsulat at magbasa. Magkaroon ka ng magandang trabaho. Lola, masaya na pa ako dito sa gubat. Nakasama kayo. Ayaw kong pumunta sa syudad. Alam mo, iho, nakapagdesisyon na ako. Babalik tayo sa bayan para muling tumira at mag-aaral ka doon. Magkaroon ka man lang ng mga bago mong kaibigan. Huwag kang mag-alala, iho, dahil lagi ako nakasuporta sa'yo. Kung ganun Lola, kapag umalis tayo, ibig sabihin nun, hindi na tayo babalik pa dito? Siyempre, babalik tayo dito. Alam mo ba, ang lugar na ito ay siyang pamana sa akin ng mga magulang ko. Pero noon, pinag-aral nila ako doon sa bayan hanggang sa nakapagtrabaho ako, nagkapamilya, nagtayo ng negosyo. Pero napunta lang ito sa wala. Pero ikaw, bata ka pa iho. Marami ka pang mga oportunidad na darating sa buhay mo. Lola, hindi ba ang sabi mo malayo ang bayan dito? Baka abutan tayo ng madilim sa daan kung maglalakad lang tayo. Milton, iho, hindi tayo maglalakad. Susubukan nating tawagan ang abogado ko na nagpadala dito ng helicopter. Pero sana gumana pa rin itong luma kong cellphone. Pero kung hindi talaga, iho, wala tayong ibang paraan kundi maglalakad lang tayo. Makailang beses na sinubukang buksan ni Lola Miding ang kanyang lumang phone pero talagang ayaw nitong gumana. Siya Milton, pagkatapos natin kumain, maglipik na tayo ng mga dapat nating baunin sa daan, ng mga pagkain at tubig. Tungkol naman sa mga damit natin, magdala lang tayo ng mga ilang piraso. Dahil pagdating natin doon sa kabihasnan, sa bayan, doon na tayo bumili ng mga bagong damit. Pero Lola, sigurado na ba kayo sa desisyon niyo niyan? Paano ang kalusugan mo? Mahaba kasi ang lakar natin eh. Milton, 60 years old pa naman ako eh. At malakas pa ako. Matapos nilang kumain at nagligpit ng mga gamit, ay nagsimula na silang maglakad. Mamamiss ni Lola Miding ang lugar na ito. Alam niya kasi na hindi na siya makabalik pa dito. Kaya habang naglakad sila ni Milton, ay kinausap niya ito. Milton, balang araw, kapag naging maayos na ang buhay mo, umusan ang alimutan na muling dumalaw dito, iho. Maraming mga masasayang alaala ang naiwan ng aking mga magulang sa lugar na ito. Oo naman po Lola. Babalik tayo dito kahit anong mangyari. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Huminto sila sa tuwing nangalay ang mga paa nito hanggang sa sumapit ang takip silim. Mabuti na lamang meron silang naaninag ng mga ilaw. Malapit na sila sa kabihasnan. Lola, maggabi na po, pwede ba tayong dito muna tayo matulog? Mahirap kasi malakad kapag madilim na sa daan eh. Sige Milton, mabuti pa nga. Eto, nadala ako ng sapin para sa ating pagtulog. Asensya ka na, Milton, kung napagod ka na sa kakalakad natin. Nako Lola, wala po kasi yun. Ako nga dapat magpasalamat sa iyo. Paano na lang kung wala kayo, baka kung napano na ako sa kagubatan. Matapos nilang kumain ng hapunan, ay nagpahinga na sila para makabawi sa buong maghapong paglalakad. Samantalang naging buhay single naman itong si Cassandra. Kasama nito ang mga barkada, tila nakalimutan na nito ang kanyang anak na iniwan sa isang gubat. Minsan, may pagkataon na nagkikita sila ni Glenn na hinahanap nito ang kanilang anak pero ang laging bukang bibig niya ay iniwan ito sa mayamang pamilya. Ang sama mo talaga Cassandra. Nagawa mo pang ipamigay anak natin? Bakit Glenn? Kung binigay ko sa'yo si Milton, kaya mo ba siyang buhayin? Wala ka rin tamang trabaho ah.
Huwag ka mag-alala dahil maayos ang kalagayan ng bata. Umalis ka na. Kakaabala ka na sa akin eh. Walang matinong trabaho itong si Glenn dahil hindi ito napag-aral kahit man lamang sa high school. Oo, gwapo siya pero anin man ang itsura kung walang laman ang kanyang bulsa, kaya naman ay iniwan ito ni Cassandra. Kinabukasan nagising itong si Melton dahil sa liwanag ng araw na tumama sa kanyang mata. Lola, gumising na po kayo. Umaga na. Ay, oo nga. Umaga na pala. Ang sarap ng tulog ko, Melton. Dahil siguro sa sobrang pagod natin kahapon. At tingnan mo, sa unahan, may nakikita na ako mga sasakyan. Ay, sa wakas, nasa bayan na rin tayo. Matapos nilang kumain ay muli na silang naglakad patungo sa bayan. Isang matandang babae at bata nakasuot ng lumang mga damit. Lola, ito na ba ang kasbihasnan? Ang dami mga gusali at sasakyan. Mukhang mas nakatakot dito tumira, Lola. Masasanay ka rin, Melton. Pero hindi mo naman kailangan maglakad para makarating sa eskwelahan. Tara, samahan mo ako. Pupunta tayo sa abogado ko. Kakausapin ko lamang siya. Nagtungo silang dalawa sa isang bangko dahil nandun na malagi itong si Mr. Richard, ang lawyer at owner ng bangko kung saan nagdeposito itong si Lola Miding ng malaking halaga. Pero sa labas pa lamang ng bangko ay hindi na sila pinapasok ng gwardya dahil sa kanilang mga kasuotan. Nanay, anong ginagawa niyo dito? Mukhang naligaw yata kayo ah. Bawal po ang mag-solicit dito sa bangko. Magalit ang boss namin. Guard, gusto ko lang kausapin si Mr. Richard, ang abogado ko. Nandyan ba siya? Nako, bakit makilala si Mr. Richard? Sino ka ba? Guard, kung hindi niyo ako papasokin sa loob, pakisabi na lang, nandito ako sa labas, naghihintay si Mrs. Guevara. At sino ka parutusan ako? Kung hindi ka lang matandaan ako, ewan ko na lang. Napilitan na lamang ang gwardya na magtungo sa manager para kausapin ito tungkol sa matanda. Miss Bernadette, may matandang babae at batang lalaki ang nasa labas. Hinahanap si Mr. Richard. At sino naman sila, Kuya Guard? Wala dito si Mr. Richard. Nasa meeting. Nakakaabala lang ang mga iyan. Pero Miss Bernadette, ayaw nilang umalis hanggat hindi nila nakausap itong si Mr. Richard. Sige, kung ganon. Ako na lang ang magpapaalis sa mga taong yon. Magandang araw, ma'am. Nandyan ba sa Mr. Richard? Gusto ko lang siyang makausap tungkol sa perang ina-invest ko sa bangko niyo. Ikaw, na matanda ka? Huwag kang ambisyoso ha. Yung itsura mo, meron kang perang tinatago sa bangkong ito? Umalis ka naman nang bago ako tumawag ng mga pulis. Pero miss, totoo ang sinasabi ko. Ito, tingnan mo. Meron akong VIP. Black card dito. Lola, umalis tayo dito. Ang saman ugali ng babaeng yan. Hindi siya mabagay sa trabaho na yan. Kayong dalawa ha. Umalis na kayo. Wala akong pakialam sa peke mong black card. Kung saan mo yan napulot. Umalis na kayo. Ilang saglit pa may dumating na sasakyan sa harapan ng bangko at iyon ang sasakyan ni Mr. Richard. Oh, Miss Bernadette, ano nangyari dito? Mr. Richard, ito kasing matanda eh. Kanina pa kayo hinahanap at gustong pumasok sa loob ng bangko. Teka lang, kung hindi ako nagkamali, ikaw si Mrs. Guevara? Mabuti naman, attorney. At natatandaan mo pa ako. 10 taon din tayong hindi nagkita. Ano ba nangyari sa'yo? Kukunin mo na ba ang shares mo at savings mo dito sa bangko? Bernadette, papasokin mo sa loob itong si Mrs. Guevara. Naku po, ma'am. Pasensya na kayo sa naging asal namin sa inyo. Hindi po namin sinasadya. Meron kasing ibang mga tao na kapag sinisita namin na bawal tumambay sa harapan ng bangko, sila pa ang nagagalit at binabato kami sa loob. Huwag mo akong hawakan. Kaya ko naman ang sarili ko na makapasok sa loob ng bangko. Magpapasalamat ka dahil mabait ang amo mo.
Dahil kung ako lang, hindi ako magdadalawang isip na ipatanggal kita. Miss Guevara, magkano ba ang gusto mong kunin pera? Mr. Richard, maliit lang naman. Kahit 5 million. Panimula namin dito sa lungsod. Sige Mrs. Guevara, walang problema. Ngayon mismo ibibigay ko sa iyo ang pera mo. Hindi talaga ako nagkakamali na ikaw ang pinagkakatiwalaan ko, Mr. Richard. Mrs. Guevara, halos 10 taon kang nawala. Siya nga pala, sino naman ang batang ito? Siya nga po ko, Mr. Richard. So paano? Aalis na kami. Tatawagan na lang kita kapag may kailangan pa ako. Matapos nakuha ni Lola Miding, ang pera ay bumili ito ng bahay at lupa, sasakyan na magamit nila sa araw-araw, lalo na sa pag-aaral nitong si Melton. Taon ang lumipas ay nasa high school na itong si Melton. Tinuruan na rin ito ni Lola Miding kung paano magmaneho ng sasakyan, lalo na ngayon na tumataas na rin ang kanyang edad. Alam mo, Melton, masaya ako na nakilala kita, iyo. Kung buhay pa sana ang mga anak ko, talagang magkamukha kayong lahat. Makinig ka, Melton. Wala na akong ibang pagbili na ng mga ari-arian ko sa bangko. Ipagkatiwala ko ito sa iyo lahat. Nakausap ko na rin ang aking abogado na si Mr. Richard, na siya ang pinagkatiwalaan ko sa lahat. Lola, huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Akala ko ba babalik pa tayo sa kagubatan pagkatapos ko mag-aral? Oo naman, apo. Pero sa ngayon, para ma-enjoy ka naman, mamasyal tayo sa mall. At ikaw ang magmamaneho ng sasakyan. Bilhin mo ang lahat ng gusto mo, apo. Nakasakay na sila sa isang simpleng sasakyan na binili nila Mrs. Guevara. Sa halagang 500,000 ang halaga nito. Habang kasulukuyan nilang binabaybay ang kalsada, ay napansin ni Lola Miding ang isang lalaki na nakaupo sa may bangketa. Alam niya at ramdam nito ni Miding na may kakaiba sa lalaking iyon. Kaya naman pinahinto niya itong sasakyan at lumapit sa lalaki. Iho, excuse me. Mukhang namumukhaan kita. Ikaw ba si Glenn Guevara? Bakit niyo po kilala? Sino kayo? Glenn, hindi mo na ba ako nakikilala? Mabuti naman at buhay ka. Nasaan ang daddy at kapatid mo? Ikaw to, Mami? Oo, Glenn. Ako ito. Paano ka nabuhay? Nasaan ang daddy at kapatid mo? Ma'am, matapos mahulog ang sasakyan namin, hindi ko alam kung bakit ako nabuhay. Nakalabas ako mag-isa sa sasakyan bago ito tuloy ang sumabog. Kinukup ako ng 2 matanda pero hindi rin sila nagtagal eh. Pumanaw din sila. Mabuti naman, anak. At hindi ako nawala ng pag-asa na sana meron pa ako maabutan. Halika, pumasok ka na dito sa loob at marami tayong pag-uusapan. Sakto din at pupunta kami ni Melton sa mall. Melton? Melton? Meron akong kilalang Melton. Ang anak kong inabandona ng asawa kong si Cassandra at pinamigay niya ito sa ibang tao. Teka lang, naalala ko. Cassandra ang pangalan ng mami ni Melton na nag-iwan sa malayong kagubatan. Mabuti na lang at ako ang nagkakita sa kanya. Kung ganun ba, posible kayang si Melton ang anak mo, Glenn? Hindi ako sigurado, ma'am, kung siya ba talaga. Kailangan nating magpa-DNA test para malaman natin ang totoo. Kung ganun, bukas gawin natin ito, anak. At kapag magiging totoo itong hinala natin, magpapahanda ako ng isang malaking salo-salo. Nagpatuloy sila patungo sa mall at namili ng mga masuot nilang damit. Kinabukasan ay labis ang pananabik nitong si Lola Miding na malaman ang magiging DNA test ng dalawa. At ito ang naging bunga. Doc, kumusta? Mag-ama nga ba silang dalawa?
Mrs. Guevara, it's positive. Oo, tunay sila mag-ama. Hindi mapaniwala itong si Mrs. Guevara na dalawang lalaki ngayon na sa kanyang harapan ay mag-ama talaga. Kaya naman lumipas ng ilang araw, nagpahanda itong nasalo-salo sa kanilang bahay. Inibitahan ni Mrs. Guevara ang kanyang abogado at ilan sa mga empleyado. Lumipas ng ilang mga araw ay muling namasyal silang tatlo sa isang mall at hindi nila inasahan na nakasalubong nila doon itong si Cassandra na may kasamang ibang lalaki. Hi, Glenn. Kumusta ka na? Ito nga pala si Sam, ang boyfriend ko. Sam, siya nga pala si Glenn, ang dati kong ex. So, sino sila? Sila na ba ang pamilya mo ngayon? Wala ka na bang ibang mapili at pumatol ka sa isang matanda? Bigla siyang sinampal ni Mrs. Guevara. Aray! At sino ka para sampalin ako? Itong unang sampal, para yan sa pag-iwan ng anak kong si Glenn. At itong ikalawang sampal naman, para sa pag-abandona mo kay Melton sa gitna ng kagubatan. So ang ibig bang sabihin nito? Ikaw ang may-ari ng kubo sa gitna ng kagubatan? Kung ganun, magkasama kayong lahat? Ama na walang pinag-aralan? Apong walang pinag-aralan? At matandang ugod-ugod na? Hindi kita mapatawad, Cassandra. Ang sabi mo sa akin, pinampun mo si Melton. Yun pala. Iniwan mo lang sa kagubatan. Wala kang awa. Wala kang konsensya. Matapos nilang mag-usap ay iniwan na sila ng pamilyang Guevara. Totoo bang sabi ng lalaking yun na meron kayong anak? Ha, Cassandra? Paano na lang kung magkaroon tayo ng anak at maghirap tayo? Baka ganun din ang gagawin mo sa amin dalawa. No, Sam. Nagkakamali ka sa niisip mo. Mahal kita at mamahalin ko ang magiging baby natin. Wala ka pa talagang idea kung sino ang matandang yun na kaharap natin kanina? Yun lang naman ang nag-iisang pinakamayamang tao dito sa lugar natin. Pero ewan ko ba, 10 taon siyang nawala pero bumalik siya ngayon. Alam mo, sayang ka. Magiging isang Guevara ka sana pero sinayang mo ang pagkakataon. Alam mo, mula sa araw na to, piniputol ko na ang ating relasyon. Huwag ka nang makita sa akin kahit kailan. Wala na nagawa pa itong si Cassandra kahit umiyak man ito, pero nakapagdesisyon na itong si Sam. Sa huli, nag-isa pa rin sa buhay ang babae. Samantalang dahil nakapagtapos na rin ang pag-aaral, itong si Melton ay nakapagdesisyon itong si Lola Miding na magtayo muli ng negosyo para sa kanyang anak at apo. Sa ngayon ay naging kumpleto na muli ang pamilya ni Lola Miding. Kaya sa ilang taong panatili sa lungsod ay gusto niyang muling bumalik sa dati, tahimik na lugar kung saan siya pinanganak. Mga kaibigan, nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Kung ganun ay huwag kalimutang pindutin ang like button. Maraming salamat. Happy Christmas everyone!